Okay po, magandang umaga po sa inyong lahat mga ka-agri, mga kasaka. Ano po? Dito po tayo sa Barangay Labo at kung saan ay atin pong binisita, pinuntahan po natin ang programa ng Binhi at Lawa program. Ano po? Na sinimulan sa pamagitan po ng DSWD, PSWDO at saka ng MSWDO sa pakipagtulungan ng peso. Ano po? At syempre, hindi yan po magiging matagumpay kung wala po ang ating punong bayan, Marisa Red Martinez, na nag-umpisa nito pong programang ito. Ano po? At isa nga po dito sa ating pong pinuntahan, ito pong Barangay Labo, na kung saan po ay ito yung actually ito'y tatlong barangay. Ano po? Yung pong San Antonio, Makulapnit at saka po itong Labo. So dito po sa Labo ay kapiling po natin itong si ate. Anong pangalan mo, ate? Jonalyn po. Ronalyn? Jonalyn Malapan. Jonalyn Malapan to. Isa sa mga member ng pong binhi dito sa Labo. Dito po sa inyong barangay, dito sa Labo ay ilan po kayong grupo dito? Bali, 6. 6 na grupo. Okay. Then sa isang grupo ay May 7, may 8 sa isang grupo na so lahat-lahat po ay ilang kayo lahat dito? 40 katao. Ay 40 katao. lang, sa kabila, 40 katao. Ay, okay. So maganda po nasimulan niya pong 40 katao. So bakit inyo pong itanim naman itong okra? Ano po yung isa sa mga bakit okra? Bukod sa mabilis ang pagkakitaan. At ang pinakang po talaga nito ay yung tawag dito, yung paminta. Ano po? So, paano po, humingi rin ako ng konting background. So, paano kayo nagsimula dito sa Binhi at Lawa na ito? Kailan po ito nagsimula? Kami po ay nag-orientation muna. Okay, orientation. Tinuro sa amin kung paano kami magtanim at saka paano mag-alaga, Opo. paano magtataba. Okay. 2 days na orientation. Tapos, naghanap po kami ng area na Okay, oo. pwede namin pagtaniman. At saka, nung nakahanap na kami ng area, nag-start na po kaming magbungkal ng mga lupa at saka paupaw na ng mga Okay, damo. siyempre, yun po ay ito na yung area ninyo, ito sa Opo. area, no? Then, ang maganda nga po dito ay di okra, isang crops lang, isang klase ng crops. So, paano, kayo po ba ay, bakit kayo nabuo? Ibig sabihin ay may bayad ba yan? Paano, Kami, may saan po nang galing yung pondo ng programa? kami po ay tinanong po kami ng Lawa at Binhi. Nagkuha po sila ng train ng 40 katao, so napasama kami. Tapos ito'y a day ang sahod namin. Kumbaga ang inatrabaho po namin dito ay sasahuran din po kami. Okay, oo. 390 a day Okay. sa 20 days. 20 days, wow. So, yun ay sa pagitan ng pagtatanim, doon kayo parang bayad sa inyo yun. Opo. Mula doon sa land prep hanggang sa pag-harvest. So, paano naman yung inaani ninyo? Siyempre, kung nag-harvest na kayo ng okra, paano yung pag nagputi kayo, iniipon ba ninyo yan? Paano kayo? Opo. Inaipon po namin yung unang harvest, pangalawang harvest. Iipunin po namin siya hanggang sa matapos po siyang mamunga, para pag once na matapos na po, mapag-usapan po namin ng mga grupo namin na kung ano naman ang pwede namin itanim ulit dito sa aming Okay. Bagamat sabi ko nga kanina, yung pong paminta, sa isa sa mga naging programa ng ating pong pamahalang bayan na municipal agriculture, katuwang ang ating pong siyempre ang ating pong punong bayan Marisa Red Martinez, yung pong paminta saka yung sayote, isa sa mga priority crops po dito sa District 6. So yung pong paminta ay itatanim, main crops, kasi ang ating pong paminta yan ay matagal, matagal siya bago mapakinabangan o mga So isa sa mga lugar na itong Labo ay itong paminta na ito ay existing na dito, marami na ang
may tanim dito. So isa yun sa namin nakitang may potential dito po sa District 6, lalo na po dito sa Labo. So yung paminta ay isa sa, habang kayo ay nagpapalaki nitong inyo pong mga okra, so may area kayo ng pagtataniman noong pong paminta. Meron po. Yung May meron, area na po kami. Kaya nagtanim po kami ng bawat isa po sa aming 8 grupo kami, 8 katao. Yung lahat ng taong 8 yun, may tigi 10 kami na paminta. Wow. Then paano yung area? Yung ibig sabihin ay may isang lugar na kayong na-identify o paano yung sistema noong pagtanim niyo doon? Meron na po kaming area na na pagtataniman namin. So wala pa po kaming update kung ano pa po doon yung aqua nila. Pero okay na po yung aming paminta. Ayan, Ready na okay po siyang itanim. Pwede na itanim. So siguro di ibig sabihin kung tig sa 10 kayo. 10 puno bawat tao. Hindi marami yun, ano? Opo. So kung yung grupo ninyo ay meron dito sa, yun by pisan, isang lugar lang yung paglalagyan. Paglalagyan na isang lugar lang, ano? So at least kumbaga yung may volume, yung volume ay marami, ano? May impact, kumbaga hindi yung pa isa-isa lang, ano? Opo. Saka isang kumbaga ay isang commodity, isang walang competition, kumbaga, ano. So ang maganda nun doon ay siguro magkaroon lang siguro kayo ng kaunting agreement doon sa may-ari kung paano, halimbawa magbibigay kayo ng planting materials doon. So siya yung mga ngasiwa, mga alaga, pero siyempre katulong kayo. So halimbawa katulad po nung nabanggit na halimbawa ay yung na-establish na yon, halimbawa namumuti na, once na kayo naman yung mga ilangan, siguro pwede kayong humingi ng mga planting materials doon sa binigyan ninyo, tinanim ninyo na yon. Then yun yung inyong paramihin, paparamihin, kasi yung alam naman natin ang paminta ay medyo, sabi nga ni matagal yan bago mapakinabangan. At yun naman ay matagal din, pag namumunga na siya ay matagal din naman yung mapakinabangan, ano. So maganda po na yung pong programa na yan, binhi at lawa, ano. Bagamat yung binhi pala ay ito'y nanggaling ay sa pamahalang bayan po ba, o saan po nanggagaling yung binhi saan nanggaling yung binhi na tinanim? Galing po sa agriculture. Sa Municipal Agriculture Office, ano. So malaking bagay po na mabigyan kayo ng suporta pagdating po sa mga binhi, ano. At siyempre ang natin ay may establish at makapag-tayo ulit kayo ng halimbawa just in case na matapos na ito, yung naipon yung punting pera, makabili din kayo ng ibang binhi na pwede na sabi nga namin cash crop, madalian, ano. Nito kasing okra, ito'y 45 days, ito'y halos pwede natin mapakinabangan. So maganda po na habang na-prepare ninyo yung pantanim na paminta ay nakapag-anin na kayo dito, ano. So ilan lang po ito sa mga programa na itong binhi at lawa program dito po sa Barangay Labo. At ako, ate, ay nagpapasalamat sa inyo na mabigyan ng daan na makapag-interview. The same time malaman natin po ano po ba yung programa na yan, ano. At siyempre kasama din po natin siyempre si Kagawad Marang, yung ating pong masipag na LFT, ano po, siyempre si Ate Shaira. Ayan, siya natin pong kasama dito sa Barangay Labo. Yun lang po muna siguro ang update dito po sa ating pong ginawang pagbisita. At the same time ay ma-interview kayo at makita po natin yung mismong actual na area po ninyo dito. Yun lang po siguro, muli ay magandang umaga po at maraming salamat po sa inyong lahat. Bye bye.